May buntag sa tanan. Ipadayon na to mga igsoon ang atong series sa churches in the New Testament. And we are still in the church in Corinth. This is part number 8. Og katapusan na ni siya sa atong church in Corinth. Daghang na insert ani sa ato ang pag-hisgot-hisgot aning church in Corinth, pero at least mahinumduman gahapon nato ni mga kaigsunan. Let's all stand, magpray ta. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to understand your message this morning. And please, Lord, use me, empower me once again, and help me, O God, to guide your people. Ngadto sa pagpangalagad, good Lord, og dili mahigot aning kalibutan na, mga prinsipyo sa kalibutan nga kwarta mo'y sentro. Tabangi mi, Lord, nga dili maingon ana ang among kinabuhi, kundili ang among kinabuhi, Lord, mas sentro gyud ang imuhang gisugo namo, nga mao ang panghabig og kalag, ang pagdisciple nila, kay ang kanang mga panginahanglan namo imo man ang gi-promise, and we are going to claim that. So please, Lord, guide us and bless us with your wisdom. Allow us, O God, to be prepared for the greater task. And I know and I believe that every day, naagi mga challenges sa kinabuhi. So please help us, Lord, nga makapamature namo ang mga mensahe nga among mapaminawan. Again, Lord, please use me, empower me today for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Atong ipadayon ang letter B ani mga igsoon, the characteristic ani nga church sa Corinth, unsa may additional nga characteristic nga atong isgutan karon. So atong punag duha. Ang ika-11, number 11. They were fickle and unstable. Sa pasabot na ng fickle, huyang, dili ligon. Unya unstable pa jud, no? Kabantay ka ng tao nga dali kay ma-discourage, unya kanang di pa gyud siya definite sa iyang mga desisyon sa kinabuhi. So perting kapuya kuyogon ana mga tawhana. So kaning church in Corinth na sila'y problema nga ingon ani mga kaigsunan. So ato ning isgutan, letter A. They refused to remove from their fellowship an unrepentant member. Dako ni nga problema kay naay mga church members sa ilang simbahan mga igsoon nga dili bitaw mo repent sa iyang mga mistakes. Unya kani nga mistakes, this is not ordinary mistake. This is not an ordinary one. In 1 Corinthians chapter 5, atong tan-awon ang verse, 1 Corinthians chapter 5 and verses 1 and 2. Na diri mga igsoon ang pinakagrabe nga kanang problema sa mga membro ani nga church. The Bible says, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Talagsaon nga klase nga fornication. Hello? Kay ang mga hintil nakitaan nga naay fornication pero puro single, lain-lain og pamilya. But this one, mga igsoon, nga nahitabo sa church in Corinth, ang kuana ni ang nagparis ang mama ug ang anak. Ingon in this Bible that one should have his father's wife. Wa man gi-specify diri stepmother ba ni or mother jud. Pero klaro ang pagka-state sa Bible mga kaigsunan, it is not so much as named among the Gentiles. So wala siya kaayo nahitabo, wa kayo reported nga incident nga ingon ani mga kaigsunan, but in the church in Corinth na ay record. Dako nga problema. Di man ni siya pwede, pero mo insist jud. Di ba, mao na siyang problema ha? Insist. Di lagi na pwede. Ipugos jud. So, gitawag siya insist. Mao na siya problema ha?
that one should have his father's wife. So dako na siya nga problema sa church. So there ang problema. Wala nila gileksyon. Wala nila gipitol. Mura na bag napasagdan lang ba? So si Apostle Paul, pag adto niya dito, mo na ningon siya nga, it is reported commonly nga naa ni nga problema diri nga church. Gikasab-an niya mga igsoon in verse number 2, and ye are puffed up and have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from among you. Wala man. Mura ramag. Okay lang. Mura mag, nagihapon sa fellowship, makit-an gihapon, tingali, magwali-wali po ni. Di ba? Mag-encourage po ni. Kung na ba kay accepted raman, so ningon sa Apostle Paul, dili pwede ni. Dako ni siya og kanang kadautan sa atong faith. So mo na gikasab-an ni Apostle Paul mga kaigsunan. But wala nila gi-aksyonan. So they refused sa pag-remove. In contrary, mga igsoon, letter B, they refused to restore to their fellowship the same repentant member. Na hinuoy nagrepent, wala nila gipabalik. Na ay wala nagrepent, wala nila papawaa. Murag unbalance mga igsoon. Naa sila'y kanang favoritism. Dako rin nga problema sa simbahan. Dili pantay-pantay ang treatment. Kay naa na nagrepent, unya gikuan sa murag gileksyon o sa ba. Pero katong naa diha sa fellowship, nga naghimo sa fornication with his father's wife, naara. Naay garipent, same problem, pero wala nilagi kuan, wala nilagi accept. In 2 Corinthians chapter 2, tanaw na to ang scripture, kay we are what the Bible says man. Dapat magbase gyud ta sa pulong sa Ginoo. Verse 5 to verse number 8, the Bible says, but if any have caused grief, he hath not grieved me, but in part, that I may not overcharge you all. So, gitudluan sila ni Apostle Paul, kung naay mga nakapabadlong anay simbahan na, wala gyud siya nakahatag og kaguol gyud ako, pero naay gamay. Naguol ko gamay, ingon si Apostle Paul. But, ang iya hadyod nga kanang gikasakitan mga kaigsunan, nga ang simbahan dili ka mao mo restore. Ang simbahan nahimong judgmental. Pero dili sad siya kanang bitaw kanang apod ba, kanang fair bitaw, dili siya fair. So muna ningon si Apostle Paul, wala siya nakagrieve nako, but in part that I may not overcharge you all. In verse number 6, sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many. So daghan naman ni kuan, daghan naman mo murag musilot kintahay ba? So niyo si Apostle Paul, wa na, sobra-sobra na, sufficient. Aning tawhana nga nakasala, nga gipanisan, nga daghan ang nagtabang. So daghan ang nagtabang, panalitan, o sa katao, gitabangan sa tanan. Many ang giingon sa Bible, nag-inflict sa maong silot, mga kaigsunan. In verse number 7, so that, tanaway ang tudlo, contrariwise, ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Ang usa ni badlong nangasaba, kasaban sa diri, kasaban diri, tabangan mga kaigsunan, asa naman lang siya. Muna ningon si Apostle Paul, dapat tagaan sa ninyong kung ano'y kanang pasaylua ba? Kay nagrepent naman. Ang kanang di magrepent, siyempre, dili ko na tagaag pasaylo, kaya wala man pangayuang kuan, pasaylo. So katong wala nagrepent, ila hinoong gipasagdan. Pero di ani ang nagrepent, mga kaigsunan, wala pasaylua. So makaingom sa tag, pasaylua sila. Dapat dili na ingon ana. Pag naay naghatag og
kinasing-kasing nga pagpangayo og pasaylo ba kanang kuan gyud bitaw kanang heartily ba nga willing mag-change, willing mag-usab. Dapat kita nga part sa church, willing ta mo accept sa ilahang pagpangayo og pasaylo. Dapat andam ta nga mo encourage nila to change, to become a better person. Kaysa kuan hinoon siya kana bitong kabantay mo anang anak mga igsoon nga gikasab-an sa mama, gitabangan sa mama ug papa, murag mabuang ang anak oy. Asa naman siya, dili man sad maayo nga ini kasaba sa mama ang papa murag mingon, anak, biya isa na mama nimo. Di sad na maayo. Pero mas labawng di maayo kung tabangan ninyo. Di ba? Kung nakaunag kasaba si mama, ang papa pugong-pugong ka diha. Kung di mo kaya, hala, hawa lang sa diha, sa senaryo. Di ba? Kung ang papa mo'y nakaunag kasaba, ayaw nag-apil-apil diha, mama, kay ngano, masubraan unya. Di ba? Di nakasabot ang bata ba, murag maaburido bitaw nga nahuna. Kip kasaba diri, pagkaman kasaba diri, pagkaman agoy asa naman taani. O di adto sila sa kung asa sila accepted. Mauna kasagaran nangaguba atong young people. Amen. Ngano man, wala naman sila kahabuan sa ilahang mga kasakit. They have nobody to listen. And they need a listening ear sa ilang mga problems. Dili pwede mga igsoon nga ato na lang ikuan ba, atong i-jump into conclusion nga ikaw anak ka, sunod ka, but then we need to listen also. Muna usay kita mga parents, mura po mawa ta sa tuno ba kita mo'y nakaingon nga ang atong anak naguba. Because ang ato ra gyud ipabarog na to ang atong kanang prinsipyo pagkahuman ang imong anak wa na siya kasabot sa imong prinsipyo unya dili siya kasulti sad nga para makasabot siya di na wa na detach. So asa dagan imong anak barkada dagan sa kalibutan guba ang kinabuhi. So communication is very important, especially sa family. Especially sa family. Let's read verse number 8. In verse number 8, the Bible says, "Wherefore I beseech you that you would confirm your love toward Him." How can you confirm your love kung puro na singgit? How can you confirm your love if you do not listen? We are authorities. Parents are authority to our children. But it doesn't mean that they cannot speak. Dili na to pwede sila basahan og you have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in the court of law. You can have your own attorney. If you cannot afford, PAO will give you an attorney. O di man mo pwede i-apply na sa imong anak. Imong anak, you are guilty. You have the right to remain silent. Di pwede, you need to communicate. No, dili pwede nga imong basahag Miranda right na imong anak. You talk with your child. Let them pour out the pain in their heart, mga igsoon. Kaysa adto na nila ilabay-labay dito bisag asa. That is how to prove. Kanang gingon ni Apostle Paul ba, i-confirm na to nga love na to sila. Onya, you better know the love language of your child. No? Do you have any idea what love languages are? Ang uban ay conversation, ma-affirm sila ba? Ang uban ay touch. Na I love language ang tao. Muna sometimes atong ipugos ning atoa pero dili accepted nila. Di ba? Ganahan ang imong anak ma-affirm siya kung imo siyang hapyo-dapyuro niya ang ulo, pikpiko ng abaga, ingon na ba ihag, ma-affirm siya pero di ka ana.
Kay, ginasad ka. Di ko ganahan ko nahanad. Anong gakus-gakus eh. Pero mao may love language sa imong anak. Ang problema, ato ba nang concern ba ta anak nila nga unsay ilang love language? Or kita kahibaw na abaday na? Dako kay na problema ko wa kahibaw. Kay mao na ig-anan sa imong anak para mukuan siya. Mo give up siya sa iyang pagkagahi sa Mo na yang ig-anan ba nga kung dili na nimo maigo, di gina nimo siya makuha gyud. Bisag kung saan nimo. So you need to study a little bit. No? Anak kanindot, na Google. Pero alam sa salig tanan. Kaya basig mapareha ka ni Arnold Clavio ba? Tawag din sa siyang asawa. Siya nga, tawag sa siyang asawa ni siya nga, maghanda-handa ka na. 2 days na lang ako. Siya, ano? Sino nagsabi sa'yo? Sabi niya, si Google. Kaya na-stroke man siya, na-stroke. Nag-blood clot iyang utok ba? Unya, pagtanaw niya, kay ningo man si Google, 2 days to live na lang. Kung na magbantay po ta ng Google po, kay yung sa another na stages niya, waman gi-explain ni Google. Ikaw Google. So, study sa gamay ba? What are the love language of a person? So, imo tanawon din mo yung anak. So, imo na, pag nakita nimo na nga, ingon ani di ay, anha nimo siya agion. Mausan na diri sa kanang pagpangalagad nato sa Ginoo. We need to affirm that we love them. So, how to affirm that we love our brothers in the church? Kibaw mo, kita sad, di sa takamao, kinsa yun ay tinuod nga nagpangga na to. Abi na to, aka na tinuod nagpangga na to, yun uyunan ta sa atong mga pagpabadlong ba? Di ka badlongon, kuyugan pa ka. Di ba? Ginahan di kam disco, brad. Kuyugan ti ka, brad. Disciple gugo ni mo, God. Support yun ko na yun. Support. Naunsa ka, wa kay gugma na mo disciple. Ang tinuod nga nahigugma, mga kaigsunan, mamadlong. Ang tinuod nga nahigugma, sultian ka sa imong sayop. Na? That is the affirmation of love. Kay dili gusto ang usa ka tawo nga maguba ang kinabuhi sa usa ka tawo. Mao na siya ang gugma. Pero kanang di ka badlungon, pasagdan ra ka, di na siya gugma. Sometimes we cannot understand nga gugma din na siya. Alright? Pero ang gingon ni Apostle Paul diri, I beseech you, gihangyo gyud, that ye would confirm your love toward Him. So dili kay imo siyang iduot, imo tiwasan, mo man na hitabo simbahan. Nay makasa tiwasan, itabi pa. Unya pagkahuman, dili na dayon tagdon. Bisan naglain na imong kasing-kasing, tagda lang gud. Wa man ay bayad. Unya di lang kaganahan sa linaktan, o na lain ang kagagtinagdan o wa man gud na siya labot. Di ba? Let's affirm our love to each other. In 2 Corinthians chapter 7, 11 to 12. In verse number 11, the Bible says, "For behold, this self-same thing that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter." Verse number 12, "Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you." So natay buhaton sa ato ang isig ka Kristohanon, mga igsoon. Sometimes it is right in our own heart, but sayop na day ang execution nato. Usahay dili na ba nasubraan nata sa ato ang prinsipyo kintahay. Amen? Pero ang imo ra di ang concern para maapis ang imong anger, para
mapahungaw ni imong kalain, ingon ana ra di ito imong problema. Ingon ana ra imong giapas, it is not for the better to the other person. So dako kay na siya nga problema sa simbahan. Kanang gatan-aw ra ta sa atong kaugalingon ba? Amen. Mao na niyo si Apostol Paul, kini akong gihatag ninyo dili ni kay para lang sa usa ka tawo o para sa akoa, ang iyang gisulti diri mga kaigsunan para ni sa inyuha. Na? Dili para sa ingon siya diri, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you, no, sa tanan, in the sight of God might appear unto you. Para maklaruhan nimo nga kaning akong writings, kaning ako mga pagbadlong ninyo para ni sa inyong kaayuhan. Dili para gamiton para kanabitong oy gamiton para mapasakitan ang uban. Sometimes we use the Bible to hurt others. Gibawal na ni Apostol Paul. Kabantay mo, pag naay panlitan, may gani, wala na hitabo sa atong church, ha? Kaya naay uban ng mga churches, nagaag time ang mga men to preach, magbinunalay sila, mag-inig-anay. O niya naigo, mga nabantay ka, buhatan sa tikag mensahe, ikaw ray kamao. So, gigamit nilang pulpit sa ilang away. Diba? Nausay mo ingon na ay mga igsuon des pagtuo, maayo kay bangigo pero labaw pa. Ana ba? Wa na mag-away na. Dili siya nindot. Ang preaching dapat para pagpalig-on. To edify each other. Para mulig-on ta diha sa pagpangalaga sa Ginoo because there is no other reason nganong mag-learn ta sa pulong sa Ginoo. Ang reason sa Ginoo gitagaan tag iyang pulong mga igsoon para mahimo ta ma-fit in ang atong life sa iyang ministry ba. Kay kung ang atong kinabuhi kanang opposite sa iyaha nga principle, di man ta di ta ka fit in oy. Di gyud ta magamit sa Ginoo gyud. Amen. Mao na nga ato ipakita mga igsoon kining ato ang attitude kanang remove the better than thou attitude. Kay mo man na usahay, di ta kahatag og pasaylo ba? Kay ngano man, mura mag hilasan ta. Di ba? Ako na biktima na ko ana mga igsoon. Kana bang wa ka ilan nimo pero nanay say judgment because of the past. Dili lalim ang nasa gubang nako sa ministry because of my past. So usay labot sa akong past, sa akong present. Usay ba magpabilin ang imong past after sa imong salvation, new person na makaunta. Pero paningkamutan, Kristohanon pa yun. Paningkamutan pa yun nila nga maapil pa yun na imong past sa imong present. Dapat dili na mao. Dapat ato nang badlungon diri sa atong taliwala mga kaigsunan. Forget the past. And live with God sa imong present o sa imong future. It should be for the Lord. Alright? Pero, dapat naa kay amendment nga buhaton sa imong bati nga past. Dapat imo na lang i-stop kung angay siyang i-stop, stop yun na nimo. Di ba? For example, daghang kay kag vices. Unya mo yun ka nga, Christian ako karon. Ayaw na ko rin yung balahobog ko. Hubog ko ba? Christian ako karon. Ikaw, Brad. Grabe ka, Brad. Oy. Sagyad lagi ka, Brad. Dapat di mo na nang hunungon para makita ang changes. Attitude, karakter na to. Dapat naana siya kanang nag-stop na ka ba? Dili kay stop over lang. Kanang mag-stop over, mura na siya og nagpahuway, nagpalig-on ba? Para sa sunod nga mga sunod nga mga aksyon. So dili siya maayo mga igsoon. Alright? So, mauna ang problema nila, mauna na nahimo silang weak nga church og unstable nga church kay dili pantay ang ilang treatment. Na ay dili willing magrepent pero wala nila kanang gipapahawa. Pero na ay nagrepent, dili sad nila pasayloon.
Asa magkamangita na, di ba makalilibog? Mao na si Apostle Paul kay straight forward man ni siya mo tudlo. Wa may pugong-pugong si Apostle Paul, mana nabadlungan sila mga kaigsunan. Number 12 and last. They tended to be critical of Paul, especially in matters involving money. Sa teaching ni Apostle Paul, diri man ta nakakat-on gyud about giving mga igsoon. So si Apostle Paul, every time nga mag-visit siya og mga churches, iya gyud nag-encourage og giving. And pag-abot niya diri sa Corinth mga kaigsunan, in 1 Corinthians chapter 16, iyang gi-encourage ang church to support other believers, other churches. And that is why in chapter 16, 1 to 4, ang gisulti diri sa Bible mga igsoon, now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. So mao na iyahang attitude to teach people about giving. Now, ang akong pangutanan ninyo kanon, sakto ba nga tudloan ta og giving? Amen. Natudloan na ba ta giving? Amen. Ni giving na ba ta? Amen. Tinuod ba na? Ngano man nga kinahanglan nato i-learn ang giving. Tagay ko og pinaka-smart nga answer. Ang pinaka-smart nga answer yun ani mga igsoon. For me ha, maybe not for all, pero para nako ang pinaka-smart nga tubag because God wanted us to learn it. Gitudlo manggod sa Ginoo. Sugod pa na sa Leviticus, mga igsoon, sa Old Testament, gipangasab-an sa Ginoo ang mga pari, nganong wa ninyo tudloi ang akong mga katawhan sa giving. You are destroying them. You are destroying their life. Sa ito pa, ang mga pastor karon mga kaigsunan, kung mahadlok mo tudlo o giving sa mga katawhan sa Ginoo, ginayhinay sa pastor og patay ang future sa mga katawhan sa Dios. Because it is God's way how to bless, how God can bless His children. The more you give, the more you receive. It is more blessed to give than to receive. Prinsipyo na sa Ginoo. Give and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, and run it over. Kinsa may muhatag, shall men give into your bosom. Ngano man, kay ang sukdanan nga imong gigamit, diha magsugod ang Ginoo. So, ang imong gigamit nga sukdanan, for example, 100. So, diha magsugod ang Ginoo. Press down, shaking together, and running over. So, pasubraan niya. Depende asa na maabot. Basta dili siya mo go below sa imong measurement. Magsugod siya sa imuhang sukod, o niya iya pasubraan. O ngano man ang mga Kristohanon, wala man naka-enjoy sa benefit of giving. Kaya nagtuo sila, tungod sa mga social media, nga ang mga pastor ginagamit yung pulpito sa pagpangwarta. Wrong mga igsoon. Paminaw mo sa Bible. Ang pag-give nato mauna ang prinsipyo nga gusto ipakat-on sa Ginoo nato so that God can bless us. Muna si Apostle Paul, iyang gitudluan ng mga Christians, give. You need to help others. You need to give. Learn giving. In verse number 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So, iyan ang gi-encourage daan nga before kumuabot, dapat kamo naana, nagpundok na mo sa inyong giving. But Apostle Paul, I believe, mga kaigsunan, nanan ni sa idea, kabahin sa mga believers sa Corinth. Mauna ka diri sa verse number 3, diri na ito makita, mga kaigsunan, not in other churches nga iyan ang gibuhat, but here, ingon sa verse number 3, and when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. So, ang ilang giving, para man to sa lain nga mga saints, para sa lain nga mga kanang Christian, tanawa, daghan kay proof diri sa Bible, nga ang saint lagi, kanang buhi ba? Buhi. Sa religion, di man ka ma-saint kung di ka mamatay. Mamatay sa kanya, ikaw man ihiring pa na. For approval pa.
No? Timbangon pa na imuhang mga binuhatan. Kung aprobado ba ka, mahimo kang saint, unya buhatan ni kag rebulto, o mo na mga santos, o. Dili, oy. Daray, mga santos, gisuportaran kay nangalagad. So muna ninyo si Apostle Paul, kinsa inyong i-approve para mo imuhatod. Dili siya mag-una-una. Ingon siya, apan, and if it be meet that I go also, they shall go with me. So dili siya kayo, careful siya ba sa kwarta sa church in Corinth kay naa sila'y negativity about that. O hinaot pa, wala na diri nga attitude. Kinitabo na ba na early sa atong church. Nga gipakitaan jud ko niya sa iyang listahan. Pastor, no? Mauna ni akong nahatag sa church, oh. Nya bata pa kay ko ato nga pastor. Ako siyang gi-joke ba akong gi-joke ning ko nga di lang kumukuan sa gender ning ko nga blank ilista po diha ang gibalik sa Ginoo nimo. Ilista po diha ang gibalik sa Ginoo nimo kay nisaad man siya. Iyang gihipo sa iyang notebook. Kay iya ang gilista o sa iyang nahatag. Wa gyud niya gilista o sa gibalik sa Ginoo niya. Looy punta, no? Nagtuo ta that we can give more than God, more than what God can give. Ma-outgive na to ang Ginoo. Nobody could outgive God. Mao na siya ang kamatuoran, mga kaigsunan. So muna ningon si Apostle Paul, careful siya mga igsoon. Kung kinsa inyo pilion nga pahatdo na inyong giving, hala mao na atong suguon og paghatod. In 2 Corinthians chapter 11, 2 Corinthians chapter 11 and verse number 7 to 9. Ingon's Bible, have I committed an offense in abasing myself that ye might be exalted? Because I have preached to you the gospel of God freely? Wala siya mga kaigsuonan kay usually ang customary gyud pag naay mo wali, di ba? Love gift ingon na ato man ang napanunod karon, pero si Apostle Paul di ko siya mudawat sa Corinth. Ni siya gipakaubos banako ang akong kaugalingon kay di ko mudawat ninyo og bisag unsa. I preach to you the gospel freely. It was verse number 8, I rob other churches taking wages. Dito mudawat ko sa ilahang giving to do you service. So nag-issue ang Corinth mga igsoon kabahin sa giving. Mura niyo si Apostle Paul sa laing churches dito ko ang akong nadawat dito akong gigamit diri para makapangalagad ko ninyo diri. In verse number 9, and when I was present with you and wanted na ako'y panginahanglan, I was chargeable to no man. For that which was lacked to me, the brethren which came from Macedonia supplied. And in all things I have kept myself from being burdensome unto you, and so will I keep myself. So dako jud kaayo problema ning Corinth mga igsoon regarding giving. Mura ba ang ilahang offering ba naay higot? Or dunay GPS? Monitored. Daghan mga membro simbahan karon ingon ana. Sa diha makagive sila murag ilang i-monitor ang kinabuhi sa ilang pastor. Sa pastor ay dako biya ko gi-offer ron. Tanaw na tunig asa ni siya magkaon-kaon, tanaw na to na ba ni siya bag-o nga gipamalit, tanaw na to ni. Pasalamat ko mga kaigsunan wala na naitabo diri. Sa akong balikog basa ang verse number 9. Ingon si Apostle Paul, dili siya gusto nga mahimong burdensome. Dili siya gusto mahimong pabugat. Mao ni sakto nga batasan sa mga alagad sa Ginoo. Dapat dili ka mga kaigsunan mahimo ka nga kanabitong murag gobernador sa ilang kinabuhi. Murag sila kag mando ba? Di ka magmando. No dili ta magpabugat yun. Ingon si Apostle Paul kay kuan man gud kanang ang church in Corinth na negative sa iya regarding sa mga
giving. So mao na ninyo si Apostle Paul, I don't want nga mahimo kong burdensome ninyo, mao na nga wa jud mo ka experience nga nagpangayo ko ninyo, nga nagbuhi mo nako. Sa dihang na ako'y panginahanglan ang katong mga believers sa Macedonia, nga mga pobre biya to. The Macedonian believers mao'y nagsupply sa akong panginahanglan. In fact, when he was in prison, nobody else supported him but the Philippian church, the church in Macedonia. Mao rin yung nagtabang niya, the poor church, mga igsoon. So, dili gyud kwan kanang measurement kung adunahan ka o pobre ka, basta giving, that is universal. Everybody can give. Everybody good. O na ang problema, ang heart ra gyud, mga igsoon. Now, let's go to 2 Corinthians chapter 12. Katapusan na itong basahon, mga igsoon. 13 to 19. Ingos Bible, for what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. Tanawa, ningon siya nga, kung i-compare ba, ningon si Apostle Paul, kamo mas lower mo kaysa other churches. Kay pag ang church mo question gani giving, di yun na mo asinso mga kaigsunan. Pag ang usa ka Kristohanon, allergic kayo giving, kanang problema kay niya ang giving sa iyang kinabuhi, di yun na siya isaka sa Ginoo. Muna niyon si Apostle Paul diri sa verse number 13, for what is it wherein ye were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Kaya wa man siya nag-accept sa ilahang tabang. Ingon din si Apostle Paul, pasaylo ako, kaya ako'y nakaingon kung kamo, ubos mo kaysa uban nga church. Kaya nga naman, pag dili ka mo give, di man kaka-receive. Pag ikaw ang recipient, you are blessed. But God will bless more katong nag-give. Prinsipyo man na sa Ginoo. Unya, wa man na nahitabo sa current mga igsoon. In verse number 14, behold, the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, for I seek not yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Nindot nga prinsipyo. Si Apostle Paul man ang nahimong amahan sa ilang pagtuo. Muna niyo si Apostle Paul, dapat dili mo ma-burden sa ako no, sa ako mga panginahanglan. Kundili ako dapat ang mag-atiman ana para ninyo. So muna niyo siya nga dili dapat nga atong buhaton nga ang mga anak mo'y mabugatan para sa panginahanglan sa iyang ginikanan. Kundili trabaho na sa ginikanan nga iyang ma-provide ang panginahanglan sa iyang anak. Tayo ba nagkasinabot ani? Nindot man nga prinsipyo. Mabito na atong gitudlo gyud diri mga igsoon, kita mga parents, it is not our story anymore. It is already the story of our children. So how can we make the life of our children nga mahimo siyang nindot sa unahan? Mao nay atong paningkamutan. Para ini kaminyo ana nila, walay mo balik kay way gatas. Walay mo balik kay na ospital. Walay mo balik kay nagkalisod na ibayronon unya wa na naay mo balik unya ibilin ang anak kay himuon kang babysitter. Dili mabilin magani na imong apo upon your request. Kay gusto ra nimong duwa-duaan ang imong apo. Oh, dili bantayan. Di ba? Kay kaning mga lolo ug lola, spoiler man is mga mga bata. Pero usay ang mga lolo ug lola mo ma-spoil. dili spoil nga kanang kun dili maguba ba. Tiguang na gud nya maupay magbantay. Dapat gapahuway na pero di katog kay gibinlag anak. Di ba common na sa Filipino? Nga ang mga ginikanan maoy yoyo o yaya. Lolo o lola, dili na lolo o lola ang tawag, yoyo o yaya. Pero ting luoya mga kaigsunan, dapat dili na mao. So, asa man na nasayop?
wala na prepare ang ugma, ang kinabuhi, wala na prepare sa mga anak. Muna, nindot ni katambag ni Apostle Paul, mga kaigsunan. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Anda mo na to ang ugma sa itong anak. Preparahan na to sila, nga inigabot sa panahon, nga maminyo sila, able na sila mubarog. Kaya nila nga mabuhi bisag wata. Hello? Kaysa inigbiya na to, atong anak, nagkalanrakas ang kinabuhi. Naglisod og asa mo doon. Kaya nga naman, di sila kahibaw, saan nila ilang kinabuhi. Dapat ingon ani. Muna niyon si Apostle Paul, the third time I am ready to come unto you, or to come to you, and I will not be burdensome to you. Di ko siya mapabugat yun. For I seek not yours. Wa siya nangilanglan sa inyong kwarta. Ingon si Apostle Paul, wala ko nagkinanglan sa inyong kwarta, kamo mo'y akong gikinanglan. Mana usa ka adlaw anig simbahan na mga igsoon, di ko kalimot. Na ako'y offering nga gibalibaran. Akong giingnan, gipahatod man gyud. Akong giingnan, Brad, kung dili na kamo simba, ayaw ipahatod ang imong offering. Lisura simbahan atong panahon na. Kay di man siya sakto. Wala man ko nagkinahanglan ang buluhaton sa Ginoo, wala nagkinahanglan sa imong kwarta. Ang buluhaton sa Ginoo nagkinahanglan nimo. Dili imong kwarta mo gikinahanglan, ang ikaw mismo mo gikinahanglan. Mo na kung dili nakakasimba, aning simbahan na, pangitag simbahan nga diin mo tubo ka, magamit ka, adto didto ibutang imong offering. Natandog ang garbo. Okay, baon na ka. Mao man ay makapabatos kasing-kasing. Pag nanay garbo mo, bato na ang heart. So mo na ang nahitabo. Nahitabo na dire. Pero barugan gyud natog unsay tinuod ba. So mo na prinsipyo ni Apostle Paul, and this should be our principle also. Do not focus on money, focus on people. Muna kamo kung gamito na mo sa Ginoo, na mo'y simbahan, tugutan mo sa Ginoo nga mahimo mong extension pastor sa sinugdanan, ayaw jug focus sa kwarta. Focus sa tao. Because that is God's problem, how to provide your needs. It is not your problem. Ay mo problema unsa ang pagtudlo sa mga tao, mga igsoon. All right? Verse 15. And I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I be loved. Tanawa, grabe ang expression sa iyang gugma, sa iyang concern, mga kaigsunan, pero sa iyang gisulti sa last, the less I be loved. So, okay lang. Okay lang. O niya, subo nga palandungon, kani nga verse, mga igsoon, grabe yung gipanggamit na sa pagpanguyab, oy. Daghan kanis, Bible School, awa na, ta kayo na nga bersikulo, mga kaigsunan. Kay kaning mga Bible College student, biblical kay manguyab. Gamitan kag bersikulo. So kaning bersikulo ha, mo ni kasagaran magamit, and I will very gladly spend, willing kong mugasto and magasto para nimo. Diba? Drama kayo. Willing kong musakripisyo para nimo. Though the more abundantly I love you, pero bahala nag-less imong paghigugma nako. Okay lang. Enough na nga naka-express ko sa akong gugma nimo. Grabe oy. Busted gyapon. Ayaw gamita ang pulong sa Ginoo sa imong personal. Amen? Now, look at verse number 16. But, be it so, I did not burden you. Nevertheless, being crafty, I caught you with guile. Tanawa, nasakpan ni Apostle Paul, mga kaigsuonan. Iyang gilipat-lipat, mga igsuon. Being crafty. No? Kuan man ni si Apostle Paul, kanang taas kay intuition ba? So, being crafty, nasakpan niya, I caught you with guile, dishonesty. Nasakpan mo na ko. Mo sa na advantage pag pastor ka kay ang imong intuition mo taas man. Mag-istorya, mag-atubang palanta, may bawa naman ang imuhang
color. May bawaan na imuhang timplada. So, muna, ang naitabok ang Apostle Paul og sa Corinth. In verse number 17, did I make a gain of you by any of them whom I sent unto you? Nakakwarta ba ko ninyo? Yang gainan ang church in Corinth. In verse number 18, I desired Titus, and with him I sent a brother. Did Titus make a gain of you? Walked we not in the same spirit? Walked we not in the same steps? Wala minangwarta ninyo. Pero, saon taman, mutudlo magyutag giving. Mao na dili na to makitaan sa Corinthians mga igsoon ang mga tudlo ni Apostle Paul about giving. It is God's grace. Learn this grace also. Kay ang giving is grace. That is God's grace. If you don't learn giving, you are not learning the grace of God. Mao na nga naaman kay mga gift, spiritual gift, but if there is no giving, it's nothing. Klaro kay na sa chapter 13, gistoryahan mga igsoon. Without charity, everything is nothing. Alright? In verse number 19, again, think ye that we excuse ourselves unto you? Nagtuo mo nga naglikay-likay may og anha ninyo kay libre ni nga pagpangalagad, wa mi dawaton ninyo. Nagtuo mo naglikay-likay mi? Ingon si Apostle Paul, we speak before God in Christ, but we do all things, dearly beloved, for your edifying, not to get your wealth, but to edify you. So dapat mo na atong concern sa atong pagpangalagad, mga igsoon. Maunay gibuhat ni Apostle Paul sa dihang siya may nagtukod ani, siya man ang nag-start aning church sa Corinth. Pero maulagi kanang mabiyaan kay kuan na magud siya, church planter naman siya. Pero ang pastor gyud didto mga kaigsunan usahay malahi ang tudlo mo na ang mga Kristohanon labi na ni church in Corinth nagkay badlongon. Mo na gyud siya og kanang image of the churches today. Sagol ba? Sagol. Ay daghang mga badlongon ay nagkikompetensya sa matag usa. Kompleto ning problema, mabita na taas kay ning church in Corinth atong gisgutan. Amen. Unya puros problema kasagaran atong gisgutan. Pero pasalamat ta nga naay Apostle Paul nga lig-on kayo ni rebuke mga igsoon. So karon atong i-learn unsa ni nga mga prinsipyo gibuhian ni Apostle Paul. Una, dapat dili ta magmahuyangon. Dapat dili ta mahimong unstable sa atong mga decision making. So para malig-on ta, steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Diyan ang sikreto. Dapat diri ka na natanong. Diri ka mo dig. Learn God's principle. Stop looking sa lain nga mga ministry and try to copy them. No. You try to dig and learn God's ways. Kay daghan na kayo mga igsoon nga naa diha makita nimo nga dili na biblical. Layo na kayo. Muna kung masika, pangupya dito, mamila nindot ka magduko lang ta mga igsoon. Let's learn God's ways through His Word. Unya atong buhaton, i-apply na to sa atong kinabuhi. Muna kung tanaw nimo lahi man ni atong simbahan, uy, okay na amatay gisunod God. Di ba? Naatay gisunod. Unya ka na mga tao nga nagsunod pod sa pulong, mora na'y ganahan nga magkig fellowship na to. Mao na ganahan nga makigpaminaw na to. Mushare lang gyud ta, mutudlo lang gyud ta, barugan na to kung unsay tinuod. Mo'y atong i-apply sa atong kinabuhi ug unsay naa sa Bible because truly we are what the Bible says. So dili ra ni siya icon mga igsoon nga ato lagi butang-butang diha para kintahe kanang kuanta biblical ta. Ato gyud nang ipaningkamot sa atong kanang pinaka-best gyud mga igsoon that we will do what the Bible says. Amen? So, diri, daghan magibadlong si Apostle Paul, ayaw pagpaluya. Naara na, diri. Maglig-on na diri. Ikaduha nga, angin na itong i-learn mga kaigsunan, do not be partial. Be fair to everybody. Amen. And those who are kanang humbling themselves, nga nakasa sila, let's forgive them.
Amen? Ya katong barugan yun niya iyang sayop. Avoid them. Distansya eh. Di ba? Dili na to i-accept sa atong kinabuhi. Atong distansyaan sila. Pero, dapat i-pray na to nga ma-change sila. Kay kung isuon yun sila tinuod, mausab sila. Sunod nga principle nga iyang gipalearn na to, mga igsoon, di ta mahimong critical sa nagtudlo na to. Especially about money. Kay kung mao na may tabo, mga kaigsunan, ang Ginoo di man siya bakakon sa iyang promise. When He call, He will equip, He will provide. So, dire, sa ato tanan dire, na ay tinawag usa. Mao na ang pastor. So, ang pastor na siya special calling. Mao na ang pastor mo, adto sa usa ka lugar, niya gitawag sa Ginoo, mag-start og work diha, providean sa Ginoo og mga katawhan. Okay? So, unsa na may mahitabo diha? So, ang Ginoo mo, hatag siya og pagtudlo, apil na ang giving, mga igsoon, because God want to bless God's people. Mo nang naitudlo about giving. So, kung pananglitan, ikaw mo negative ka, so dili ka gamiton sa Ginoo. So, imbis ipaagi sa Ginoo ang panalangin nga moabot sa pastor, iyang idiretso. Kaya di man siya bakakon. Ni promise man siya that if you give your life to God, He will provide all your needs. Di ba? So kung ang mga katawhan sa Ginoo mo negative about giving, mo na mahimong inferior. Sama sa church in Corinth, inferior than other churches. So mao na mahitabo, mahimo kang inferior, pero ipakita sa Ginoo ang kamatuoran sa iyang pulong nga ang katong naghatag sa kinabuhi, i-bless gyud niya. Mabitaw na, do you want to be blessed with Abraham? Okay sa man si Abraham nga gipanalangin lang sa Ginoo. Believer, willing to give everything. Even his own son. Wala gigikuptan si Abraham nga dili niya ipagamit sa Ginoo. Hasta iyang anak siya pag mo patay. Nung nakita sa Ginoo ang iyang heart, gibless siya sa Ginoo. Unya kita karon nga nangaluwas pinaagi sa grasya sa Ginoo. We are blessed with faithful Abraham. Di ba? So para ta ma-bless mga kaigsunan with Abraham, atong katunon ang mga prinsipyo nga iyang gibarugan. Giving man gyapon. Mao na, any Christian today who do not believe in giving, di nimo maangkon ang panalangin nga naangkon ni Abraham. So kay faithful man ang Ginoo sa iyang promise, idiretso niya sa iyang gitawag. So dili na nindot mga kaigsunan, unta gyud di na siya nindot, dapat moagi ninyo. Dapat agi ninyo, mo na process gyud dapat. So ang pastor mabuhi siya sa kanang tithes. Hello, munindot ang atong facilities pinaagi sa atong offering. Kay mo man na expression sa atong gugma. Dapat mao na siya ang sistema. Unya naay mga one-time offering like first fruit that is for the personal need of the man of God. Daghan kay reklamo ana nga mga kuan, kainumdum ko na mga churches nga gipawali ko mga igsoon, naagod sa Bible God, klaro kayo na sa Bible nga iya na sa man of God nang backslide. Kay wa na anad sa tudlo. Lahi man God pag tinawag sa Ginoo ay gyud ninyong pasipadi. Labi na nagsunod ra gyud sa Ginoo. Mo na diri wa gitay hadlok-hadlok, itudlo kini nato mga igsoon. Mo na kung wa ka kauyon, istoryata. Ayaw lang yung reklamo kay gano ang imong gireklamuhan ang Ginoo. Kung wa ka kasabot, ala pasabton ti ka, one-on-one ta. Di na maglalis ha. Kanang ipakat-on ako nimo ba kaysa mag-negative ka. Amen? Delikado kayo, mga igsoon. Na maguna, nasuwat na mo gunitanan. So, whatever nga imuhang buhaton against sa teaching sa Ginoo, mo ipiktog yun na sa imong kinabuhi. Mo na i-learn yun na to mga igsoon, never be negative, especially giving. Kay kana, maunay usa diri nga hihimong hinungdan nganong ang church in Corinth wala ni show up. Kay wala gyud si Apostle Paul ni accept gani kay si Apostle Paul negative sila sa giving. So don't be negative in giving. Appreciate it, love it, embrace it. Live with it. That is our life. Amen? Naluwas ta pinagi sa giving sa Ginoo sa iyang kinabuhi.
So dapat sabto na nato mga igsoon that without giving, there is no life. Our life should be in line with giving. So I hope nga naamoy na learn. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another lesson regarding sa church in Corinth. Thank you, Lord, for allowing us to see, even though wala mi nakatungtong gyud sa simbahan sa Corinth. Apan salamat kay Lord sa imong pulong, presko kaayo. And you allowed us to experience the kind of life the church in Corinth had. And I pray, Lord, that karon sa amo ang part sa kinabuhi, isip, simbahan. Tuguti, Lord, nga magbantay gyud mi sa among mga desisyon and help us, dear God, nga magiyahan gyud mi sa imong pulong so that dili maka-insert ang yawa sa iyang mga prinsipyo para gubon ang among future. Please help us, Lord, to give right example sa mga nagsunod namo. And allow us, O God, that discipleship mao gyud magdagan ani nga church. Salamat kay Lord sa mga tudlo nimo ginamit si Apostle Paul. And I pray that in this invitation, please, Lord, bless your people to come, to kneel down before you, to thank you, to ask forgiveness. And I pray, dear God, that you will bless them to come to the altar with a pure heart this morning. This is for your glory, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, the Lord